request everyone to please sing. Come, Christian, join to sing. Let's sing When the Roll is Called Up Yonder. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the same river shall gather over all the earth's shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudy morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, from the dawn till sunset, let us talk of all his wondrous love and care. Then we all of life is over and work is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, up yonder, I'll be there. Good morning and happy Sabbath to all. We welcome you to our divine service this morning, our visitors as well as our regular visitors. And I'm sure you had a busy week. Napakadali ang araw at
malapit na naman matapos ang month ng February. And we are so happy that we could come to the Lord to worship Him. Kung mayroon mang mga masayang tao sa mundong ito ay yung nakipagtipan sa Panginoon sa araw ng Sabat. Kaya nga ang araw ng Sabat ay happy because we are God's people and God's people are happy. Happy tayo sa araw ng Sabado. Hindi lang Sabado mga kapatid, kundi araw-araw we are happy because we know na ang Diyos na ating sinasampalatayan ay buhay na Diyos na palaging nagsubaybay sa ating kaligtasan, sa ating mga pangangailangan. And this morning, we are so happy that we could come to the Lord to worship Him. But before we start our divine service, we have the parts of the program. Our song service this morning was led by Sister Daisy, and in the piano is Sister Mimi. And our songs to be sung will be announced to us by our chorister. Our pastoral prayer this morning will be Brother June Maalihan. And our ministry in music this morning will be kung mabasa. Sino yan? Okay. Melissa Lulu. Hindi darating. So, si Sister Laverne ang magbibigay ng music, song of praise to the Lord. And our speaker this morning is no other than our district pastor. And I would like to remind our church board that we're going to have our church board after our divine service this morning. And this afternoon, we are going to have our EY at 2 o'clock. So, I hope you will join us and enjoy the program prepared by our leaders, AY leaders, this afternoon. I would like to read from the book of Psalms, chapter 66. Before I read this, I would like to remind all of us on the story of Moses when he saw that there was a burning bush na nasusunog na kahoy na hindi naman nasunog yung dahon. And this attracted Moses, and when he went there, he heard a voice from God. Anong sabi ng Panginoon? Remove your shoes because the place where you stand is a holy ground. This church is holy because we believe there is the presence of God in our midst today. So kailangan natin, pakita natin mga kapatid na ang Diyos ay narito ngayon sa oras na ito as we worship Him. That's why we have to show reverence as we worship the Lord this morning. In Psalm 66, verses 1 to 4, make a joyful shout to God, all the earth. Sing out the honor of His name. Make His praise glorious. Say to God, how awesome are your works. Through the greatness of your power,
Your enemies shall submit themselves to you. All the earth shall worship you and sing praises to you. May all of us will receive the blessing of the Sabbath day as we listen to His word this morning. May I request everyone to please kneel down while singing Holy, Holy. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, holy, holy is our God. He who always liveth, evermore the same. Heaven, earth, He ruleth. Come and praise His name. Once again, it's God's day of the week, it's the Sabbath, blessed Sabbath. After 6 days of work to His temple, we come to adore and worship the Lord. It's the Sabbath, blessed Sabbath, seventh day made by God for rest. It's the Sabbath, blessed Sabbath, holy day sanctified and blessed. Sa banal na araw ng Sabat, dakilang Diyos, amin kayong kinikilala bilang aming kapahingahan at kapayapaan. Ihanda po ang inyong bayan upang kayo'y pakinggan. Maraming salamat sa katiyakan na pinatawad ang aming mga kasalanan sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Bago po tayo manalangin, ating pong buksan ang ating text na matatagpuan po sa Book of Luke, chapter 17, verse 26. Ito po ay the coming of the kingdom. Sa pagbabalik po ng ating tagapagligtas. Ang sabi po, and as it was in the days of Noe, so it will be also in the days of the Son of Man. Atin po itong pagbulay-bulayan habang tayo po ay nananalangin. Tayo po lumuhod sa panalangin. Panginoon Diyos na aming Ama na nasa mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y nagpapasalamat. Nakapanikluhod po sa inyong harapan sa umagang ito, sa banal na araw ng Sabat. Kami po ay sumasamba sa inyong pangalan. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang aming mga puso ay inyong tanggapin, linisin. Kami nawa po'y inaalay namin ang aming mga sarili sa inyo sa pagsamba. Amin pong pinasasalamatan ang pagkakataong ito. Nanawa, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming pag-aaral ng inyong salita. Amin pong idinadalangin ang mangunguna na inyong lingkod na si Pastor Jeril. Aming dalangin, Panginoon, na kayo ang niyang makasama sa pag-aaral ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ang aming mga isipan ay lamang pagpapapuri habang kami ay nag-aaral ng inyong mga salita. O Diyos naming mahabagin, amin pong inilalapit ang bawat isa na may mga kahilingan. Sa kabuuan ng inyong iglesia, Panginoon, inyong pinagkakalooban ng mga gawain. Ang dalangin po namin, Panginoon, dagdagan niyo po ang mga ministry na inyong ipinagkakaloob. Nawa ito'y maging daan upang kami ay lubusang mapalapit sa aming tagapagligtas. Dalangin po namin, Panginoon, sa pagsambang ito, na kami ay puspusin niyo ng pagpapalang espiritual. Salamat, Amang Banal, ito po'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Grace, Lord, all our hearts prepare.
bago natin kolektahin ng ating mga handog at ikapo, ay ang ating babasahin ngayon, araw, February 18, 2023. Cambodia, motorsiklo para kay Jesus. Sa Matthew 5:16, paliwanagin ninyo ang nanggayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Si Seha ay nakatira sa syudad ng Siem Reap, Cambodia. Kilala ang syudad sa buong mundo dahil sa mga sinaunang Buddha temple na tumatawag na Angkor Wat. Kumakati. Brother John, ipagpatuloy mo nga ito, Brother John. Ikaw na lang. Kasi kumakati yung... Basta na po. Ito po ay tungkol para motorsiklo para kay Jesus. Ayan. Yung naiwan ni Kuya Johnny ay sabi dito ay sa pamamagitan ng kanyang gawain, maraming tao na may iba't ibang pananampalataya at pananaw sa mundo ang nakakausap niya. Nais niyang sumaksi sa mga taong hindi pa nakapasok sa simbahan. Ang paraan niya ng pagbibigay ng gabay sa paglilibot ay nagpabantog sa kanya sa lahat ng mga kumpanya ng tour guide na kumukuha sa kanya. Alam ng kanyang employer na hindi siya nag-iinom o nagtatrabaho ng Sabado. Alam ng aking regular na kliyente na ako ay isang Adventist. Wika ni Seya. Kung nais ng isang kumpanya na ako'y kunin upang magtrabaho sa kanila at nais nilang ako'y magtrabaho ng Sabado at hindi nila ako papayagan na magbahagi ng aking pananampalataya, hindi ko tinatanggap ang trabaho kahit gaano pa kalaki ang ibabayad sa akin. Pangunahin kay Seya ang kanyang integridad kaysa pagkita ng salapi. Isang araw, isang taong ang pagtiyap para sa kanyang mga paglilingkod. Ibang kumpanya ang ginagamit ng customer noong una at alam ng tao na ang ibang tour guide ay naniningil ng $25 upang upahan ng isang silid ng guest house. Subalit, nang tanungin ng tao kung magkano ang silid, sabi ni Seya ay $13 lamang dahil labag sa kanyang prinsipyo na maningil ng sobra. Bakit, tanong ng tao? Sumagot si Seya ng simple. Dahil sinusunod ko si Jesus at alam ko na hindi natutuwa ang Diyos kapag ako ay nandaya ng sinuman. Ang sabi pa po, nung dakong huli, nagpadala ng mensahe ang customer kay Seya na nagsabi, salamat sa pagpakita mo sa akin
kung ano ang kahulugan ng maging tapat na tagasunod ni Jesus. Tayo rin ay maaaring mabisang halimbawa sa pag-ibig ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Kasama na dito ang ating pagsasauli ng ating ikapo at ang pagbibigay na tapat na pangakong handog. Ayan po ang kasaysayan ni Seiya. Tayo na po ay paglilingkuran ng ating mga deacons. Hear the words of Scripture from the ages past, bringing all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will never last, trusting for the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse and prove me now, say the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek the Lord? Bring ye all the tithes into the storehouse, living sweet communion with Him hour by hour, while He gives the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse and prove me now, say the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive thee. Is the rod that stands between you and your Lord? Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on completion, promise in His word, and He'll pour you out a blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse and prove me now, say the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Shall we all stand? Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo pa manalangin. Dakilang Diyos, patuloy po kaming sumasamba sa mga oras na ito. Sa mga pagsasauli ng inyong ikapo at ang aming mga pangakong handog. Nawa, Panginoon, ang pagpapala ng langit ay siyang namakamtan ng bawat isa. Nawa, ang mga funds na ito ay magamit sa pagtulong sa mga nangangailangan. Panginoon Diyos, lubos namin kayong pinasasalamatan sa pagkakataong ito ng pagsamba. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
siya na pair. Teka lang. Ay, ma-pair. Ayaw siya ma-pair. Ano po? Ayaw ma-pair. Nakakonect na ako. Teka lang. Ay, hindi pa po kayo nakakonect. Hindi pa po kayo nakakonect. Kanina naka-pair na siya. Kanina pair na siya. Ayun. Hindi naman sa kanila. Akala ko. Ayun. Ayun. Saka na. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for your family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in danger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain reminds this heart that this is not our home. It's not a home.
But what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? There's disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy. And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in the skies? Praise the Lord po, Sister Marlene, sa mensahe ng awit, blessings. Lahat nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, isipin natin lahat ng ito ay gumagawa para sa ating kabubuti. Romans 8:28. We are blessed to be a blessing. Hindi natin alam na yung mga pagkakasakit, mga kapatid, ay blessing din pala, no? Mas lalo nating napapangalagaan ang ating kalusugan. So, blessing. Ngayong araw, mga kapatid, akin pong kinocommend ang ating church na tayo po ay nakafocus ngayon sa focus din po ng General Conference, ang Family Emphasis Day. At purihin ng Diyos, mga kapatid ko, na tayo po ay meron din pong materials. I believe si Elder Johnny, ang ating head elder, ay sinimulan ito last Sabbath. Purihin po ang Panginoon na may mga ganito po tayo, mga kapatid. Family. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ng nabasa ko po, sabi niya, ang boyfriend daw po may end. Yung girlfriend may end. Yung friend may end. Pero yung family, walang end. No? Family means, father and mother, I love you. Love talaga ang center ng family. Amen, church? Love ang center ng family. Ngayong araw, mga kapatid, ang pag-uusapan natin, a tale of two families. Dalawang pamilya na inirawan ng Biblia na tayo po'y matututo sa mga prinsipyo nila. At ito po ay pamilya ni Noah, pamilya ni Noe, at ang pamilya po ni Lot, mga kapatid, na yung kanyang asawa ay hindi po pinangalanan, kundi Mrs. Lot. Salamat sa Diyos na hindi pinangalanan, mga kapatid. Kasi siya po ay naging haliging asin. No? Kaya hindi siya unknown yung kanyang name. Ang tawag lang ng Bible sa kanya ay Mrs. Lot, asawa ni Lot. So, pamilya po ni Noah, pamilya ni Lot, at may pangatlo, mga kapatid, ang ating pamilya. Kumusta tayo? Ano yung mga prinsipyo na dapat nating matutunan? Mga minamahal, gusto ko po mag-lay ng foundation. Mga kapatid, there is no such thing as perfect family, but there is a perfect God. Wala pong perpektong pamilya, pero mayroong perpektong Diyos. Alam niyo, mga minamahal, ako'y nalulungkot sa nababasa ko po. Nung naghiwalay po si Moira po ay isang Christian singer, at ang kanyang asawang si Jason, ay minamak po sa Facebook at sa social media ang mga Kristiyano, mga kapatid. Ang sabi ng marami sa social media, di ba Christian yan? Di ba nagbabasa ng Bible? Hindi wala palang kwenta ang pagbabasa ng Biblia, naghihiwalay din pala. So marami, mga kapatid ko, ang nagmamak sa Christianity. Marami ang mga nang-insulto sa mga Kristiyano. At marami sa mga kabataan sabi sa akin, Pastor, wag na lang ako mag-asawa. Kasi naghihiwalay din pala. Alam nyo, mga minamahal, sabi ko sa kanila, hindi dapat kayong matakot. Walang perpektong pamilya. Walang perpektong mag-asawa. Pero merong perpektong Diyos. Amen?
Meron pong Almighty Band, mga kapatid. Tandaan ninyo lagi. Ako po, mahilig ako sa Mighty Band. Pero mayroong Almighty Band, Almighty God, na nagbabind sa pamilya. Amen? Sabi nga nang nabasa ko, mga minamahal, talian mo man ng tao kung gusto niyang magluloko, magloko yan. Huwag mo nang tatalian. Ang mahalaga niyan, ilapit mo sa Diyos, kasi kapag malapit sila sa Panginoon, sila po'y magiging tapat, sapagkat ang Diyos ang magbabind sa family. Amen, church? Yes. Ngayon po ang ating pag-aaral, mga minamahal, nakasentro sa Luke chapter 17. Sundan niyo po ako, mga kapatid, please. May isang pastor na ang problema niya, hindi nagbabasa ng Bible ang kanyang mga members. So pinabasa niya po ng Mateo 29. Baka magbasa kayo ng Mateo 29, mga kapatid, ha? Wala pong Mateo 29 sa Bible. Sundan niyo po ako kung mayroon pong Luke 17, mga kapatid. Luke chapter 17, verses 26 to 33. Sundan natin, mga minamahal. Gaano ba kahalaga ang pag-aaral sa pamilya ni Noe at ni Lot? Sabi po ng Biblia sa verse 26. Binasa po ni Elder June kanina. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Bakit kaya inilintulad, mga minamahal, ang pagdating ng Panginoong Hesus sa panahon ni Noe? Meron po akong 3 P, mga kapatid, na isi-share. Are you ready, church? Are you ready? May 3 P po tayong pag-aaralan para mahimay natin ang tale of 2 families. Una, Pastor, ano ba yan? Unang-una pa lang, problema na. Mga minamahal, sabi po ng mga psychologists, awareness is the beginning of change. Kapag hindi tayo aware, kapag hindi natin ina-accept na may problema tayo. Mga nangangailangan lang po ng doktor ay mga taong umaaming may sakit sila. Kapag in denial ka, hindi ka nangangailangan ng manggagamot. Mga minamahal, we need to accept the reality na we have a problem. May problema. Ito po sabi ng Bible, mga kapatid. Basahin natin sabay-sabay, church. Ready? Begin. At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Church, saglit lang po. May pag-aaralan tayong mataman. Meron pong 2 institusyong itinatag ng Diyos bago ang kasalanan. Bago nagkasala si Adan at si Eva, ay merong 2 institusyong itinatag ng Diyos before sin. The Sabbath and marriage. The family and the Sabbath. Galit na galit ang kaaway ni si Satanas sa 2 ito, mga kapatid. Sinisira niya ang 2 ito, ang pamilya at ang Sabbath. Kapag sira ang 2 yan, mga kapatid, sira lahat. Family and the Sabbath. Nakita ninyo, mga kapatid, kumakain, umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa. May kaugnayan ang marriage sa the last days at sa pagdating ng Panginoon. Mga minamahal, may malaki po tayong challenge bilang family. Mga kabataan, sa mga nagpaplano pong mag-asawa. Sabi ng Spirit of Prophecy, 9 out of 10 na nag-asawa ng hindi Adventist, wala na ngayon sa pananampalataya. Isa na lang ang natitira, nag-i-struggle pa. Ang laking number, mga kapatid. 9 out of 10, marriage. Kung tayo'y magdidesisyon, mga minamahal, sikapin natin na tayo'y magdidesisyon tungkol sa tamang pag-aasawa. Amen, church? Nasa Biblia po yan. Alam niyo po, ang mga lahi ni Seth at ang mga lahi ni Cain, ako po, mga kapatid, dahilan sa intermarriages, nasira din ang kanilang pamilya. Pag-aasawa ng isang taong nasa Diyos at may pananampalataya sa Diyos at walang pananampalataya sa Diyos, kaya sila nagkawendang-wendang, mga kapatid.
Totoo yun. Sa panahon din po ni Lot, nangyari din yun mga kapatid. Kaya binabanggit po ang marriage. Pangalawa, binabanggit din po ang pagkain at pag-inom. Bakit? Kasi malaki din ang kaugnayan yan mga kapatid, ang ating mga appetite. Alam niyo po yung word na diet? Ang dulo po niya ay letter T, temperance. Kapag wala tayong temperance mga kapatid, ang word na diet ay die. May signal ako, church? May signal? Yes. Kasi kapag ang diet ay nawala ang temperance, anumang bagay na mabuti kapag sobra, hindi na diet yan. Ano na? Die. Dalawa lang yan mga kapatid eh. Are you on a diet or you die eat? You fasting ba o fast eating? Okay. Mga minamahal, may kaugnayan niya. At ito pa po. Bakit po sinabing kumakain at umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa? Ito mga kapatid ko. Sa panahon ni Noe at ganon din sa panahon ng pagdating ni Jesus, business as usual. Walang bago mga kapatid. Sa panahon ni Noe, 120 years na pangangaral mga kapatid. Ang sabi nila, hindi ulan. Sabi ni Noe, hindi ulan. 120 years. Sabi nila, wala naman. Ilang years na. Ganon pa rin ang mundo. 120 years mga minamahal, business as usual. At nagulat sila nung dumating ang ulan, they were caught off guard. Wala. Surprise sila. Ganon din ang pagdating ng anak ng Diyos. Business as usual. Wala namang bago, pastor. Okay pa rin naman. As usual. Pero hindi nila alam na darating na ang ulan. Darating na ang Panginoon. Church, sabi ng Bible, mag-ingat kayo kapag sumigaw na sila ng peace, peace. Anong sabi ng Bible? Violence will come. Church, we need to be ready. Huwag tayong mamuhay ng business as usual. Dapat araw-araw, we get better and better and better sa ating pananampalataya at paghihintay. Tuloy po tayo mga minamahal. Gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Business as usual. Mga kapatid, tanong ko po sa atin, tayong mga naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon, ganon din po ang buhay na ba natin? Business as usual? Okay lang, pastor. Okay pa rin. No? Kailangan sa mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon, mga minamahal, we are watching. We are praying. Amen? Sinong mag-aakala, mga kapatid, sa boundary, sa border ng Syria at ng Turkey? Sinong mag-aakala? Sinong mag-aakala? Sa ngayon na 30,000 na ang death, mga kapatid. Sino? Mga minamahal, pakinggan nyo ko. Darating sa Metro Manila ang the big one. Huwag tayong magkampante. Darating yon. Darating yun. Ayaw man natin sa hindi. Sabi ng mga Australian scientists, kapag dumating ng gabi, mga kapatid, kapag dumating ng gabi sa Metro Manila ang the big one, 200,000 agad ang mamamatay. Sabi po yun ng pag-aaral, mga minamahal. Darating ang the big one, mga kapatid ko. Pero alam niyo po, this is the good news. Yes, the big one is coming to Metro Manila, but the greatest one has come. Tayo'y laging maghanda, mga kapatid. Ayusin natin ang ating relasyon sa Panginoon. Meron na kaming pastor, mga kapatid, nung ang MMDA noon ay talagang masipag mangaral, mag-preach tungkol sa the big one. Alam niyo, may pastor kami, faithful, mga kapatid. Naghahanda siya ng biscuit, flashlight, whistle, lahat. After nung ilang months, nag-expire, palit ulit siya. Sabi niya, parang wala pa rin the big one. Sabi niya, na-realize niya, mga kapatid, na ang pag-prepare, it's about spiritual preparation. Mga minamahal, is the greatest one. Yung greatest one ba ng Panginoon nasa atin? Sana po ay nasa atin. Alam niyo mga minamahal, basahin natin ito mga kapatid ko, lalong higit po sa aming mga mag-asawa. Ready? Begin. There is no perfect life, no perfect job, no perfect childhood, no perfect marriage, and no perfect set of people
who will always do what we expect them to do. What we have is a perfect God who is able to lead us through this imperfect life with unfailing strength, incomparable wisdom, and what? Infinite love. Everybody say amen. Mga kapatid, sabi ninyo, Pastor, Noah's family and Lot's family. Ito may problema si Lot. 'Di ba? Yung kanyang asawa mismo naiwan niya. Mga father, pakinggan niyo po ako ha. Sa pagmamadali nilang makaalis sa Sodom at Gomorrah, naiwan ni Lot yung kanyang misis. Nasa likod. At yung misis ay lumingon at naging haliging asin. Di po ba nangyayari dito madalas, mga kapatid? Nung mag-sweetheart pa lang, magkasabay, nagtitinginan. Pero nung mag-asawa na, bahala ka na sa buhay mo. Nandun na sa hulihan si misis. Tama. Parang tumatawa ang mga babae. Parang nakaka-relate kayo Nung una, binubuksan pa ang car. Darling! Ngayon, bahala ka magbukas. Nung una, nasa danger side si boyfriend. Nasa danger side. Ngayon, nasa danger side yung asawang babae. Aray ko. Nung una, nagtitinginan pa at kumakain, may mga bituin pa sa mga mata habang sumusubo. Ngayon, sabi, Daddy, kain na. Kumain ka mag-isa mo. Mauna ka. Alam nyo, mga minamahal, may problema tayo. We have a problem. Totoo yan. No? Noong una, si Lot, mga kapatid, yan ang problema niya. Nauna siya. Yung tatay, nauna. Naiwan si Mrs. at si Mrs. Eileen. Anong ginawa? Lumingon. Binalikan yung ex, Elder Johnny? Hindi naman. Wala naman nabanggit na ex. So, mga minamahal, may problema. But, every family has a problem. Si Noah mo, mga kapatid, may problema din. After flood, nalasing siya. At nakita ng kanyang anak ang kanyang kahubaran, ang sinumpa, yung apo. Sabi ko, bakit yung apo yung sinumpa? Si Noe yun, mga kapatid, may problema, both family. But the good news is, we have a perfect God. Amen? Imperfect man ang ating pamilya, mga minamahal, pag pinanalangin natin sa Panginoon, ang Diyos ang magsasakdal nito. Ang Diyos ang siyang mag-aayos nito. Amen? Pastor, sabi sa akin ng isang kabataan, Pastor, nakakatakot yung 2022. Bakit? Grabe, ang daming cheating, no? Sabi sa akin. Daming cheating issues. Kasi mahilig siya sa mga current events, mga kapatid. Sabi ko, di takot ka na mag-asawa. Oo, natatakot na ako mag-asawa. Sabi ko, alam mo, ang tamang paraan para tayo di matakot, dalhin natin ang ating asawa sa Panginoon. Amen? Dalhin natin ang ating asawa sa Panginoon. Hindi natin kayang